Malungkot naman na balita ito sa pamilya Duterte at sa mga DDS. Ha? Malungkot na balita naman ito. For sale na ang bahay ng mga Duterte sa Davao City. Anong nangyayari? Actually, ito yung laman ng mga ano sa social media. Ang statement ni Hanilet Abansinya, sabi ni Hanilet Abansinya ito sabi ni Hanilet Abansinya, kinumpirma kasi ni Hanilet Abansinya na ibibenta na nga. Ito yung sabi ni Hanilet Abansinya. Masakit sa dibdib ko every time I go inside. Ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong pero walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install a CCTV even inside the bedroom. It pains me every time I go inside. I'm the only one who goes in there now. There are 4 house helpers but no master. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore because the lawyers asked us to install CCTV. Ayan yan yung sabi ni Hanilet Abansinya. So, kinumpirma ni Hanilet Abansinya, partner ni Duterte na binibenta na nila yung bahay na yan sa Davao City. Bakit? May sentimental ano daw sa kanya na ano daw siya, kapag pumapasok siya doon, hindi, wala na nga si Digong, tapos, wala naman daw ng ibang tao doon, siya na lang daw. Tapos yung mga katulong daw, 4 yan, pero wala naman daw sila. Lalo lang daw siyang nasasaktan. Yun. Yan mga kabunyog na sabi ni Hanilet Abansinya. Pero, kung ano bang nangyayari ngayon sa mga Duterte? Kasi doon natin maunawaan, hindi kaya may hindi kaya may dahilan yan. Unang-una, alam naman natin na may away-away ang pamilya Duterte ngayon, yung mga unang araw, nung pagkaka-aresto kay Duterte at pagkakakulong sa dahig sa ICC, medyo gumanda yung pagsasama nila Sara, nila Baste, nila Hanilet, Si Kitty Duterte, yung anak ni Duterte sa pangalawa niyang partner, itong si Hanilet, walang problema. Kumbaga si Kitty, sila Sara, sila? Kumbaga magkakapatid sila sa ama Pero pagdating kay Hanilet, alam naman natin na noon, may away na talaga sila Hanilet at sila Sara. Nung panahon pang nasa Malacanang pa. Kasi ang kasama ni Duterte sa Malacanang noon, si Hanilet Sila Sara Duterte noon, sila Baste, sila Pulong, hindi pumupunta doon sa Malacanang. Alam nila na nandun si Hanilet. At si Hanilet, close kay Bongo. Close kay Bongo. So, kaya nga, noong elections ng 2022, ayaw ni Sarang tumakbong presidente kahit sinasabihan siya ni Digong na tumakbo siya. Kasi alam niya na ang mga nasa likod ng PDP laban, sila yung mga tao na close kay Duterte, na close din kay Hanilet. Ayaw ni may away sa pamilya yan noon pa. Kaya lang nung makulong si Duterte sa ICC, medyo sinantabi nila yung away na yan. Sinantabi nila yan. Kaya makikita natin nung mga unang araw, buwan, doon sa dahig, magkakasama sa pictures at nagpapakita sa mga tao si Hanilet, si Kitty Duterte, si Sara, at least yun, si Sara. Maganda yung kanilang pagsasama. Siyempre, pinakita nila na kailangan nilang magkaisa. Isang tabi muna yung differences nila. Kung anumang mga issue nila, kailangan nilang isang tabi dahil nakakulong na nga si Digong. Pero, ngayon kasi nagno-normalize na ang lahat. Kumbaga, balik, na naman, may mga pinag-uusapan na dyan. Una, pinag-uusapan dyan, alam nyo kung ano? Ano sa tingin nyo ang sensitibong pinag-uusapan na maaaring nagiging dahilan ng kanilang kiskisan? Sige nga, hulaan nyo, aking mga viewers. Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo at tumitindi na yung dating kiskisan nila Sara Duterte at ni Hanilet ay bumabalik. Dati, sabi nga natin, matapos maaresto si Duterte, at makulong sa dahig, yung mga unang linggo, unang buwan, okay na. Kumbaga medyo nagkaisa sila kasi para kay Duterte, anumang differences nila sinantabi. Pero ngayon, bumalik na naman. Ano sa tingin nyo? Anong dahilan? Pinag-uusapan na ang pera.
mga ari-arian ni Duterte. Pinag-uusapan na ngayon ang mga properties, mga deposito sa bangko, mga ari-arian. Siyempre pagkakulong ni Duterte, hindi pa muna pinag-usapan yan. Ha? Pero ngayon, pinag-uusapan na yan. At malamang, ano na, kumbaga, siyempre, ini-insist yata nila Sara, nila Pulong, nila Baste na, ano yon, ang mga ari-arian ni Duterte ay kanila. Pwedeng bigyan nila, kahit papano, si Kitty Duterte, pero si Hanilet parang, baka gusto nilang iitsapwera. Baka gumagawa na nga ng ano, last will and testament si Duterte, baka inaayos niya na ang hatian ng mga ari-arian. Pwede. Pwede yan. Kaya ano naman talaga yan, hindi malayo yan. Siyempre, reality naman na matanda na si Duterte, may sakit, nakakulong pa. Hindi alam anong mangyayari doon. Paano kung biglang mawala yan? So ngayon siguro, ano naman gagawin ni Duterte doon sa kulungan? Wala naman siyang magawa doon. O di siguro inaayos niya na yung hatian ng kanyang mga yaman. O siguro, nadidihado si Hanilet. Kaya ito ngayon, binibenta na ni Hanilet yung bahay sa Davao. Binibenta na. Ang sabi ni Hanilet, ayaw niya raw kasing pumapasok siya doon na naaalala niya yung mga panahon na siguro kasama niya doon si Digong. Ngayon daw malungkot daw doon, may 4 daw, 4 o 6. Kanina binasa ko kaagad nakalimutan ko. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, nagre-reflect yan hanggang sa politika. Hanggang sa politika, nagre-reflect yan. Halimbawa, makikita nyo, ay di ba nung eleksyon ng 2025, ay si Hanilet Abansi niya, ayaw talaga kay Amy Marcos. Si Sara Duterte, okay kay Amy Marcos. Doon pa lang, naglalabanan na yung dalawa. Sabi ni Hanilet kay Amy Marcos, ay, ek lang yan. Pero si Sara, hindi. Sinuportahan niya si Amy. Kaya kahit yung mga supporters ng Duterte, hati din. Sila Maharlika, saka si Roque, ayaw na ayaw kay Amy. Pero yung ibang mga vloggers, okay lang kay Amy kasi sinabi na ni Sara na okay si Amy. So, makikita nyo, matindi na ang away ni Maharlika sa Kanibanat Bay. Kanya-kanyang linyahan na. Kanya-kanyang linyahan na. Tapos naglabasan na ngayon yung mga girlfriends ni Duterte. Si Girly Balaba, yung city councilor ng Cagayan de Oro, si Jessie Egan ba yun? Yung si Alputera, yun. So, ang dami ng mga girlfriends na pinag-uusapan. Lalong napipikon si Hanilet kasi bakit linalabas yung mga girlfriends na yun? Tinga si Kitty Duterte, napipikon na rin. Kasi syempre, para kay Hanilet, sa ngayon, siya ang partner ni Duterte. Ay pinakikita na hindi si Hanilet lang ang partner. Mayroon pang iba. Yun na nga, si Girly Balaba, nai-issue pa yung Alputera, Kaya ang dami na nito. Naglalabasan ito ngayon. Si Sara Duterte, anong masasabi sa Kasibaste? Ay, basta sa amin, sabi ni Sara Duterte sa Kanibaste, basta sa amin, nung wala na ang mother nila, si Elizabeth Zimmerman, nung wala na si Elizabeth Zimmerman sa Kasidigong, sabi nila, lahat naman yan, na lang yan, girlfriends na lang yan ng aming ama. Ibig sabihin, pati si Hanilet, ang tingin nila, girlfriend lang. Siyempre, masakit kay Hanilet yun. Kaya si Hanilet ang nasasaktan, masakit ang loob dito sa paglabasan ng mga girlfriends daw ni Duterte. Itong Girly Balaba na to. Kaya siguro sa parte ni Hanilet, ayaw niya nang pag-usapan niya mga na yan. Ibebenta niya na yung bahay. Ewan ko kung alam ni Digong yan na ibebenta na yung bahay. Pero sa parte ni Digong, lalong magagalit si Digong yun. Kasi nangyayari ang lahat ng ito dahil nakulong siya. Kung hindi naman siya nakulong sa ICC, hindi magkakaganyan yan. Parang nagkakawat-kwat ngayon ang pamilya niya. Nung matapos pa lang makulong si Digong, kadadala pa lang sa ICC, medyo nagkaisa yung pamilya niya. Pero ngayon na pinag-uusapan na ang yaman, ang hatian ng ari-arian, pera, masilya na usapin na yan.
Mar o maaari pa daw makihati si Garma, sabi ni Jesarbat. So yan ang nangyayari diyan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, tapos ngayon lumabas pa na hindi lang si Hanilet ang girlfriend ni Duterte. Ang sabi pa naman ni Girly Balaba, yung councilor ng Cagayan de Oro, wala naman daw issue sa kanila ni Duterte na ano, kasi single daw ang presidente, ang dating presidente, at siya naman daw single din. Ha? So para sa kanila, sinasampal nila, parang sinampal si Hanilet, hindi ka naman asawa na legal, hindi ka naman kasal. O kaya ano ka rin, single pa rin ang presidente. Kaya sabi ni Girly Balaba, wala naman daw issue sa kanya, sa kanila ni Duterte kasi pareho sila single. Ha? Anyway, yan ang nangyayari diyan mga kabunyog, mga kababayan. Maraming issues diyan. Pero ang pangunahing issue diyan pera. Pera yan at ari-arian. Baka nga gumagawa na ng last will and testament si Duterte, gumagawa na siya ng kasulatan. Ano ba talaga ang hatian ng kanyang mga ari-ariang iiwan? Ay hindi naman kunti yan. Napakarami niyan. Sa tagal ni Duterte sa kapangyarihan, nagpresidente pa. Doon pa lang sa pagiging mayor niya, ang dami na niyan. Ang dami ng pera niyan. So ang nangyayari dito, nag-aaway-away ang pamilya. Ang pinag-aawayan niyan, pera, ari-arian. Mukhang inaayos na ni Duterte. Bago man lang siya magawa, mawala. Ayun. Kaya lang, syempre, may nadidihado yata. May nadidihado. PRRD house in Davao City for sale. Hindi po yan chismis. Kinumpirma po yan ni Hanilet. Binibenta niya na daw kasi masama daw ang loob niya. Natasaktan daw siya tuwing pumapasok doon. Kasi wala naman daw ng tao doon, siya na lang. Tapos may mga katulong doon. Kumbaga, hindi. Pero ano yan, mukhang baka doon natitira si Hanilet sa Kasikiti sa The Netherlands. Baka doon natitira. Siyempre, habang nandun sila sa The Netherlands, sila yung malapit kay Duterte. Pero ang malinaw dito, gaaway na yung si Sara at yung mga magkakapatid versus Hanilet. Yan yun. Kasi nung lumabas yung issue na yan tungkol sa mga girlfriends, ang sabi ni Sara Duterte at saka ni Baste, lahat naman kayo girlfriends, wag na kayong mag-away-away. Tapos ang kanilang ina daw na si Elizabeth, lahat na daw yan girlfriends. Wag kayong mag-away-away. Si Hanilet, ang tingin nila girlfriend lang ni Duterte. Kaya na-insulto rin na-insulto rin siyempre si Hanilet. At saka yaman, yun na nga, ang pinag-uusapan diyan, yaman. Nagkakasakitan na ng loob yan. Sa politika, nagre-reflect din. Bakit nagre-reflect? Si Sara, sinuportahan si Amy. Si Hanilet, ayaw. Masama talaga ang loob ni Hanilet sa mga Marcos. Masama ang loob. Kaya si Amy hindi niya masusuportahan. Si Sara, sinuportahan. Si Hanilet, malapit kay Bongo. Baka pagdating ng presidential elections, mas susuportahan nila Hanilet si Bongo kaysa kay Sara. Yun, away-away talaga yan. Kayo naman, iniintriga nyo. Si Hanilet daw at si Ipe, pinabibinta na daw ni Ipe, sabi ni Antonio Esposo. Yan, marites na yan. Marites na yan. Okay? Bakit kaya itong mga itong mga pangalan ng mga nanonood sa akin sa Ricky Tumutorgo YouTube channel, lahat yung mga Gmail account, hindi yung pangalan sa YouTube. Anyway, ipacheck ko nga yan sa staff ko. So yan mga kabunyog, mga kababayan, Blessed Sunday nga pala sa inyo. Blessed Sunday. Mayroon pa akong mga follow-up nito kasi lumalalim yung away ng mga DDS vloggers. Si Maharlik sa Kasimanot Bay, talagang nagtitirahan na . Matindi ang sagutan. Anyway, hayaan natin sila. Hayaan natin sila. Kung nagustuhan nyo ba yung talakayan namin ni Llamas kagabi, mga kabunyog? Nagustuhan nyo ba yon? Sana gawin na namin yun kahit twice a week. Hi, kay Kabunyog Ellen Hersberger, kumusta po? Kay Montes, kay Di Marukot Salonga, Reynaldo Lagman, kumusta po kayo? Felix Leoncito.
Talagang naintriga kayo ng ano tungkol kay Philip Salvador at Hanilet eh. Shout out Joel Palaganas ha. Hindi naman po ano yun, chismis lang yun. Ayaw ayaw naman nating patulan yun. Maganda daw sabi ni G. Sarbar. Oh, salamat. Kasi kami ni Ronald Llamas, hindi kami simpleng mga vloggers lang. Hindi kami simpleng political analysts. O sige mga kabunyog mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.